Isang matinding dagok ang tumama kay Pangulong Kuting Jr. matapos sa publiko ni Atty. Vic Rodriguez ang umano'y matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayon sa dating Executive Secretary, hawak na niya ang mga dokumento at testimonya na magpapatunay sa malawakang katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng Pangulo. Dahil sa revelasyong ito, umugong balita na mailalabas ng warrant of arrest laban kay Kuting na maaaring ipatupad anumang oras. Ayon sa mga ulat, ang mga ilabas na ebidensya ay may kinalaman sa mga na paggamit ng pondo ng gobyerno, money laundering at iba pang kasong may kaugnayan sa korupsyon. Dahil dito, ilang mataas na opisyal at law enforcement agencies ang naghahanda na umano para sa posibleng pag-aresto sa Pangulo. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa isyong ito, ngunit inaasang maglalabas ng opisyal ng pahayag sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng publiko ang susunod na hakbang ng mga otoridad at kung haharapin ba ni Kuting Jr. ang mga akusasyon o tatangkain niyang umiwas sa batas. Kung matutuloy ang pag-aresto, ito na ang magiging isa sa pinakamalalaking political scandals sa kasalukuyan ng bansa. Patuloy nating susubaybayan ang mga kaganapan at magbibigay ng pinakabagong impormasyon sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago ng ating bayan. Tinanggal po kayo, nag-resign po kayo, at ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw Lakay Deo at ipakikita ko sa iyo Lakay at ito first time ko ipapakita to kahit kanino. Ang aking administrative order number 1. Dito sa stasyon nyo ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo at kako dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Oh, original pa yan ha? Original ito. Zoom, RHTV pa. Eto na ho mga kababayan, sasagutin na ho nitong si Atty. Vic Rodriguez yung mga aligasyon sa kanya nung executive secretary pa siya nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan mga kababayan, alam nyo na ho gagawin sa mga bago lang ho dito sa PH Update. Isang like at isang subscribe. Sa'yo na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button, nandyan lang ho sa baba. Eto na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan sa mga explanation na yan itong si Atty. Vic Rodriguez at talagang hihimayin ho niya dyan sa naging interview niya na yan sa DCRH yung mga issue na dapat pinag-uusapan ngayong mga panahon na to. Umpisahan ho natin ang ating video dito sa kumakalat na ano na to tawag dito 100 piso. Let's support Ferdinand Martir Romualdez for Philippine President 2028. Ngayon pa lang ho mga kababayan, nagpapakalat na ho ng mga ganitong ika nga pangangampanya. Itong si Tambaluslos. Alam mo kasi niya, isa ho yan sa nakikitang angulo dyan sa impeachment nito si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, kung sino man sa mga kababayan natin ang makakatanggap nitong pera na merong marka nitong sa Tambaluslos, alam nyo na ho ang gagawin. Hindi na ho siya nagpapagawa ng mga flyers o yung mga placards para ipakita na mayroon siyang interest na tumakbo sa 2028 presidential election. Ngayon pa lang ho mga kababayan, tinatatakan na ho nila yung mga pera. Ito ho, hindi na ho yan mapapasinungalingan itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ngayon, yun hong kababayan nating nakatanggap nitong ano na to, pinangsukli sa kanya itong pera na to. Ito ho mga kababayan, meron ho siyang video. Na kung saan baka sabihin kasi Photoshop lang yan, hindi naman totoo yan, no? Ito ho ang video na kung saan makikita ho natin ng malinaw, yaang pera na yan, yaang perang pinangsukli ho siguro yan dito kay Sir. Pakinggan ho natin itong mga kabayan. Ini sa edited. Ditoyo, yun ni. Di po ni Piki na kwarta. Ayan o. Diba? Kita naman ho mga Perting dako ani nga binuwang ni. Oo. Ayun o. So, klaro jud kayo. Di gini sa edited ha. Di-edited o. So, binuwang jud kayo. So, sa nagbutangan ni supporter man jud gani ni isa ni Romualdez. So, ilag kabalaka. Hindi yun ako ni kalimtan.
Butuhan gid nako, butuhan ako ang kontra ni Duterte. Sulid. Ay ano mga kababayan, nagsalita na hong itong si Sir na nakakita dyan sa pera na yan, pinansukli, pinambayad. Kung ano man, pero meron hong mga nagsisirculate ng mga ganyang klaseng bill na meron tatak nitong pangalan ni Romualdez at nanghihikayat ng pangsuporta sa kanyang pagtakbo sa 2028 presidential election. Huwag ho nating iboto, ha? Huwag ho nating suportahan, huwag ho nating konsintihin yung mama na yan sa kanyang mga kabalbalan. Alam naman ho talaga natin ang pakay nitong si Martin Romualdez, gusto ho niyang maging presidente sa 2028. Kaya naman mga kababayan, wag na ho kayong magpapabudol. Wag iboboto, wag susuportahan, banggitin ang pangalan, wag kong babanggitin yung pangalan na yan, ni Tambaluslos. At ito ho mga kababayan, ito pinakamalupit dito. Itong si Luistro, grabe, no? Meron ho ba siyang pakimkim dito sa One News? Talagang grabe naman ho sa pagka-edit yung nyo na yan, yung larawan nyo na yan. Hindi naman si Luistro, pangit ni Luistro sa totoong picture lang, walang filter. Filter, no? Peking, pati picture pa lang peking na. No basis for TRO on impeachment complaint against VP Duterte. Base ho yan dito kay Jinky Luistro. Okay lang, no? Okay lang ho sana kung magsalita ka ng ganyan, Luistro. Na walang basihan, ang TRO para dyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Sino ka ba para pangunahan mo ang Supreme Court? Ngayon naman ho mga kababayan, kung sanang hindi mo tinago ang asawa mo, nung pinaghahanap siya ng batas, meron kang moral ascendancy na sabihin yung mga ganyang klaseng litanya. Kung ikaw mismo, hindi mo sinusunod ang batas at tinatago mo ang asawa mo, wala ko kayong karapatan na bumanat ng ganyan. At lalo na't maging kayo ang mapasama ka sa prosecution panel, sa prosecutor dito sa impeachment na to. Kasi nagtatago ka ng asawa, doon pa lang. Pagdating sa honesty, bagsak ka na eh. Kaya lahat ho nang sasabihin nitong si Jinky Luistro sa papalapit na impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, kung matutuloy man, kung hindi man yan na iti-TRO ng Supreme Court, lahat ho nang lalabas sa bunganga ng ali na yan. Wala ho tayo dapat paniwalaan dahil mismong asawa niya nga tinago niya, no? Dito na ho tayo mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez, no? Pakinggan ho natin ang kanyang mga isasagot dito sa interview niya na to sa DZRH. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin to. Game! Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo? Nag-resign po kayo? At ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw kay Deo at Sister Ellen. Ay, maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya. Hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. At sinasabi nga na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang Administrative Order Number 1 creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap nito, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito first time ko ipapakita to kahit kanino, ang aking Administrative Order Number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan eh. Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo at kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ito'y pirmado. Original pa yan, ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, pinapakita ko rito. Na merong Administrative Order Number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan eh. Oo nga, ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa.
ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa iyo. Ayan na. Pwede ba nga pasirok yan? Oo, Xerox talaga. Pati ito, aking appointment, malinaw. Original Ayan, papel. Pwede bang Pam, Marlon, pwede bang ba maluha? So dito sa istasyong ito, Parang nakatambay dyan si yung si Madam Pamela at itong si Sir Marlon. na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong administrative order number 1. Ako'y nagbitiw bilang executive secretary dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. So kayo palang tumutol sa mga ganyan, mga siyempre mga BFF nila, mga kamag-anak, mga ano. Dahil lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang binitawan eh. At ako'y naniniwala na dahil doon sa pag-asang yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng ilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, mumurahin tayo ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang nakaalitan mo sa Malacanang, Attorney Vic? Si Pangulong Marcos o si First Lady Lisa? Yung mga hindi na pagbigyan, dahil hindi naman karapat dapat pagbigyan yung kanilang mga hinihiling. Yung mga appointments na minamadali. Dahil paano ka naman na magkakaroon ng tamang vetting process kung minamadali, shortcut ang proseso. So hindi ko pinayagan yon. Pati yung mga gustong maging Pangulo, wala namang mandato, yung nag-aastang Pangulo, wala namang boto, ni isang boto. Marami dyan eh. Pinakauna ho dyan si Lisa Araneta Marcos. Isa ho siya sa talagang dyan, kumbaga notorious na nag-aastang presidente pero hindi naman ho siya halal, ika nga. Marami dyan na pakiramdam nila Pangulo na rin sila, wala namang mandato. Isa lang ang Pangulo para sa akin ng mga panahon na yon, yung binoto ng tao. Sino ba yung umaastang Pangulo? Ako, kilala mo rin yan, Lakay. Kilala rin yan ni Sister El. Kilala yan ang sambayan ng Pilipino. I do not have to name kung sino yan. Ganun po okay. ba? Ayan. Okay, so teka muna. Alam namin na sanggang dikit kayo. Ayan, nakinig, good morning daw, sabi ni classmate Ray Briones. Ayan. Good morning, Tata Ray. Ayan, sabi ko, ikaw ang hindi umiwan sa presidente nung siya ay walang gustong humawak na abogado, nung siya ay may eleksyon na protest. Ayan, parang noon ay talagang hindi kayo maghiwalay. Kaya marami ang nagulat na naghiwalay kayo ng landas. Ayan, malabo na ba talagang magkasundo, maging magkaibigan kayo ulit, or may client-lawyer relationship? Malabo na yon, Lakay, dahil alam mo, wala kaming naging diferensyang personal. To be fair to him and to be fair to me, wala kaming diferensyang personal. Wala. Balit, yung sinasabing malabo na bang maging magkaibigan, alam mo ang kaibigan, hindi ka dapat iniiwan ang tunay na kaibigan. And I think, to be fair to me, napatunayan ko yun. Yun ho talaga yun. Lalo na pagka oras ng kagipitan. Nandyan yung kaibigan. Hindi ho kayo iiwan. Ako yun. Subalit, hindi naman ako naghahanap ng kasama. Kanya lang pagka dumaan ka doon sa isang bahagi ng buhay mo na malungkot. At yan ay nung pumanaw ang aking ina, ni isang salitang pakikiramay, wala kang natanggap. Hindi kaibigan ang tawag doon. Medyo masakit. Malalim ang hugot ni Atty. Malalim. Eto pa. Malalim yung sugat ang ginawang sugat nitong si Marcos Jr. dito sa kanyang
naging executive secretary at noong mga panahon na walang gustong maging mag-abogado para sa kanya, nandyan itong si Atty. Vic Rodriguez. Pa kayo ng isang issue bago ang ating formal job interview. Ay, hindi pa pala job interview. Hindi pa ba yun? Chikahan pa lang ito. Chikahan pa pala yun. Ito ang chika natin kay Atty. Vic. Atty. Vic, ayan, kayo ay naging abogado ng Pangulong Marcos. Siyempre, merong privileged communication na tinatawag. Yung mga ano ba, ha? Ayan, ito ba mga privileged communication na ibahagi nyo kay dating Pangulong Digong Duterte? Dahil kung bumanat ngayon ang Pangulong Digong kay Pangulong Marcos, para siyang mga may personal knowledge sa mga nangyayari noon sa Malacanang. Alam mo yung mga salita at kritisismo ni Pangulong Duterte, dati na yan nung Pangulo pa siya. And I have never violated my oath. And kami ni Pangulong Duterte pag magkausap, we talk about issues. We only talk about issues ng ating bansa sa ngayon. Pinag-uusapan namin yan, hindi kami yung nagchichismisan lang sa buhay ng may buhay. Hindi ugali ni Pangulong Duterte yun, lalong hindi ko rin karakter yun. Ayan. Talagang magka-style kami nitong si Atty. Vic Rodriguez. Di namin pinakikalaman yung buhay na may buhay. Kasi marami dyan mga pakailamero sa buhay na may buhay. Di na lang atupagan yung mga buhay nila, yung mga chismoso sa kalye. Diba? Marami yung ganyan talaga, sa totoo lang. Pero bago lakay, sa ating mga katanungan, puntahan muna natin, attorney, mayroon po kaming man on the street. Pero bago yan, isa lang May muna. isa pa? Isa po muna. Ayan. Bago yung tanong natin mahaba yan, man on the street, kasama si Giselle Ricafort. Ayan. Ngayon na Attorney Vic, ayan, marami ang nagulat. Bakit kayo ay kumandidatong senador? Ano ang nagtulak sa inyong kumandidato para maging miyembro ng ating Senado? Hindi ko matanggap ang korupsyon na lakay at hindi rin pwedeng hindi labanan at walang lalaban dito. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga katiwalian. Alam naman ninyong lahat kung paano sinalaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon ay naglabas ng kautusan ng Korte Suprema na sinasabing nagtakda ng araw ng oral argument para sa kasong isinampa namin na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa nagpunta sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon. Nung mga nakaraan lakay. 3 weeks ago pa. 3 weeks ago. Sinampahan namin ang petition for certiorari and prohibition para ideklarang null and void at invalid at unconstitutional itong 2025 budget dahil apat yung aming grounds na binanggit doon. Ayan, babalikan natin yung budget na yan. Kay Giselle muna. Yes, babalikan natin yan. At marami pa tayo mga katanungan kay Attorney Vic. Pero ito, Attorney, ang isa sa ating mga kababayan ay meron pong katanungan bilang kayo po ay tumatakbong senador. Puntahan natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, sino ang kasama natin ngayon at nasaan kayong area? Giselle. Sister Ella, kaya nandito tayo sa kahabaan ngayon sakay ng sa jeep. Orangas Boulevard sa Pasay City at sa gitna pa rin lakay ng hindi matapos-tapos sa mga issue, problema sa sektor ng transportasyon. Katabi natin yung isa sa mga super nitong traditional jeepney, si Tatay Cirilo Latorena, at narito yung kanyang katanungan kay Atty. Vic Rodriguez. Atty., magandang umaga po at sa ating may tanong lang po ako na sana pag nanalo po si Atty. Vic Rodriguez, sana tulungan naman kami sa problema natin sa nutrition program. At sana po, yung aming kahilingan po dapat pagbansang industrialisasyon na sa gano'n magluwal na maraming trabaho din sa Pilipinas dapat hindi importasyon. Pangalawa po tanong ko, yung dapat yung sa walang pigil na pagtaas ng presyo ng langit sa World Division dapat manawagan sa makaisa si Atty. Vic pag nakaupo na sa Senado na dapat kagyat ay basura yung irrigation daw. Kung hindi na matanggal ang irrigation, dapat ipasura yung pag-present back sa langis at sa trade law ng sa ganon at excise tax ng sa ganon. Lahat ng presyo, pababa. Lahat ng mamaya makikinabang doon sa dalawang agenda na aming pinutulak. Knowledgeable si tatay, si kuya sa sa VAT, excise tax. Ayan. Sige kuya, pasagutin natin si Atty. Vic. Dalawang tanong niya, Atty. Vic. Kung kayo ang maging senador, ano ang may tutulong nyo sa transport sector? At pangalawa, yung paano ma-resolve ang problema sa parating tumataas na presyo ng langis. Maraming salamat at
tungkol po doon sa Jeepney Modernization Program, dapat to, yan ay dapat pagtuunan talaga. Hindi ako naniniwala dito sa AKAP at AYIX itong ayuda. Maling ayuda ito Ang tagal nang humihingi ng tulong at saklolo ng ating mga Jeepney Operators and Drivers Association. Sinasabi nila hindi nila kayang mag-corporatize o pumasok dyan sa privatization at modernization ng ating jeepneys. Instead na bigyan mo ng political ayuda AKAP or AYIX yung mga tao ng politiko, ilipat sana natin dito sa Jeepney Modernization Program. Ang kulang nila ay kapital We've been spending billions, hundreds of billions of pesos dito sa walang katuturang AKAP at AYIX. Bakit hindi natin tulungan instead yung modernization ng jeepneys? Itong mga taong ito, ayaw nito ng AKAP at AYIX. Ang gusto nito, hanap buhay. Negosyo dahil may dignidad at self-respect itong ating mga kasamahang jeepney drivers. Yung bilyon-bilyong pisong ibinibigay sa AKAP at AYIX, mag-pilot area tayo lakay dito sa Metro Manila. Humanap ka ng kooperatiba o grupo ng Jeepney Operators Drivers Association. Pahiramin mo ng kapital. Yan masusukat mo, measurable yan. Makikita mo kung natututo na silang mag-manage ng kanilang kooperatiba or korporasyon. Makikita mo kung nagbabayad ba sila ng utang nila sa gobyerno at a very, very low monthly amortization na walang interest. Hindi nila pwedeng sabihin walang pera gobyerno. Tinatapon nga nila yung 100 bilyong piso sa ayuda at AKAP sa AYIX. Bakit dyan tinatapon nyo? Itong mga humihingi ng tulong na tulungan silang magkaroon ng kapital for modernization, hindi natin tulungan. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Pagtungkol naman doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, I